alisin na po natin sa isipan natin, lalo na po kasi we have this LGU mentality. Si mayor ang nagpagawa niyan, bakit ko ipagpapatuloy? Si governor ang nagpagawa niyan, bakit ko ipagpapatuloy? No, pera po ng bayan yun eh. Don't waste it. Ginawa po ito ng batas na ito para sa mga ordinaryong mamayan. At saka ginawa po ang batas na ito hindi para doon sa kulay dilaw, kulay berde, kulay pula. It doesn't matter kung ito ay nag-originate sa kulay green, ngayon ay kulay pula na nakaupo. It doesn't matter anymore. Pleto ang tao namin, wala kaming tao. Ito po yung naitutulong namin. Parang effective lang yung malasakit nung panangkarang administrasyon. Oy, walang sinabi ang administrasyon na ito, isara natin dahil batas po yan, alam po ng Pangulo. Besides, ang Pangulo rin ang gusto na yung serbisyo ng gobyerno ibaba sa tao. Yun po yung directive. Tanungin nyo lahat ng mga sekretary na yan. Naging bahagi po ako ng executive, and that is the instruction of the President. Ilapit yung serbisyo, mas mabilis na serbisyo. Malasakit is mabilis na serbisyo, ladies and gentlemen. Why don't we do this? Why don't we continue it? Magandang programa. Kayo lang nasa isip ninyo. Nakarang administrasyon, tapos na. Bawas-bawasan po natin pagsisip-sip. Do what we have to do. This is for the poor. This is for the ordinary people. Pera po ng bayan na ginagamit. Hindi naman po ito pera ni kung kanino. Besides, hindi po against, it doesn't run against the programs of this current administration, because this administration gusto niyang mas mabilis na serbisyo publiko. Same thing po. Galing lang po sa kabilang administrasyon, ipapasa lang. Binago nyo yung pangalan, naging PhilHealth Yakap. Tama ho ba? Tama po, Mr. Chair. So, ibig sabihin, yung miyembro po ng PhilHealth Consulta Program na 27 million, about 27.8 million noon, ay umabot na po sa 32 million na po ang nakapagparehistro sa ngayon. Tama po, halos 33 million na po. Almost 33 million. Ilan na ho out of the 33 million ang na-issuehan nyo na po ng PhilHealth ID para alam nila na miyembro sila ng konsulta o miyembro sila ng Yakap program ng ating gobyerno? Ilan na ho na-issuehan? Kasi importante talaga tong yung kampante yung mga kababayan natin na alam nila na meron silang benepisyo matatanggap sa gobyerno. Lalong-lalo na po yung mga nasa malalayong lugar. Kahit sabihin mong naka-encode yan sa computer, hindi naman nila alam saan sila lalapit muli. Pero kung meron silang ID and they know that they are members of PhilHealth at nasa UHC law naman po na miyembro tayo ng PhilHealth, kahit anong pangalan na ilagay mo dyan, whether konsulta o yakap, dahil alam nilang miyembro tayo ng PhilHealth. At iba't ibang miyembro po ang mga kababayan natin. Merong direct contributors, meron rin pong subsidized, no? Kaya nga tayo naglalagay ng pondo sa PhilHealth para i-subsidize po yung mga members na walang kakayahang magbayad. Pero my point dito is napakahalaga po na alam nila na meron silang benepisyo matatanggap mula sa PhilHealth, whether 500 to 1,007. Ito yung benepisyo matatanggap nila at miyembro sila ng PhilHealth na ipapakita nila sa inyong identified na mga outlets or accredited facilities ng PhilHealth, Yakap or Konsulta program. So ilan na ho out of 33 million Filipinos na nagparehistro ang nakakatanggap po ng ID? At pangalawa, sang-ayon ho ba kayo rito? Kaya gusto ko isabatas po ito, sang-ayon ho ba kayo na tuloy-tuloy po na dapat silang mabigyan ng any simple ID lang po? Thank you po, Mr. Chair. So ito pong 33 million ay kombinasyon na po yan nung direct sector, yung pong tinutukoy nyo kanina po, indirect. Yung indirect po ang talagang kailangan tutukan kasi sila po yung hindi masyadong nakakaalam ng kanilang benepisyo. So out of that po, di pa rin, yung doon po sa 33, hindi pa ho namin matukoy. Pero yung kabuuan po,
Mga 3.3 million na po out of the 33 ang nabigyan. Nabigyan na po ng ID. Yes, sir. At tuloy-tuloy po ito. Tuloy-tuloy naman po. Yes, sir. Ang amin pong objective nga, mabigyan po ng ang 90% po ng indirect sector ng ID sa loob po ng 30 buwan. So, 90% po ng indirect. So, ilan po ito? Kung tutusin po natin na 40% po yung indirect, almost mga 44 million to 45 million po ito. So, yun po ang target nyo. Unahin, bigyan ng prioridad. Yes, yes, Yung Your mga Honor. about 40 million indirect contributors. Tama po, Mr. Chair. Ito yung karamihan sa kanila hindi alam, no? Na miyembro sila ng PhilHealth. So the more we should intensify your efforts, no, na alam nila na miyembro sila at alam nila anong benepisyo ang maaari nilang matanggap sa PhilHealth po, Dr. Ledesma. Before you proceed, may I acknowledge the presence of our Vice Chairperson, Senator Erwin Tulfo. Sir, do you have any opening statement? Yes, I'll just be quick, Mr. Chair. Mr. Chair, distinguished colleagues, habang tumataas po ang budget ng flood control projects, ay ang pagtaas din ng mga kaso ng leptospirosis sa ating bansa. Leptospirosis remains a serious public health concern in our country, especially during the rainy season when floods heighten the risk of infection. In fact, last August 2, the DOH reported it has already logged 3,037 leptospirosis cases from January 1 to July 19. To truly protect our kababayans, we must adopt a holistic approach. Maayos po na drainage system. Ito na naman po tayo. Tamang plano ng ating mga flood control projects at maayos na implementasyon ng Universal Healthcare Act. Which is why this representation filed measures to support this holistic approach. First, Senate Bill number 1218, an act amending Republic Act number 11223, otherwise known as the Universal Healthcare Act, and for other purpose. Second, Senate Bill 769, an act institutionalizing the Metro Manila Drainage Plan, appropriating funds therefore and for other purpose. And lastly, proposed Senate Resolution number 31, which seeks to appropriate Senate Committee to conduct an investigation in aid of legislation into the reported abuse of flood control programs and related projects. As leptospirosis continue to rise, it is imperative that we ensure our people have access to Republic Act number 11223 or the Universal Healthcare Act. Napakalinaw po sa Section 3B ng Universal Healthcare Act that we need to ensure that all Filipinos are guaranteed equitable access to quality and affordable healthcare goods and services and protected against financial risk. Ito na po. Masalamat po ako doon po sa nagpanukala po ito at naging batas. Ito pong malasakit. Dito ako katabi ko. Anyway, in this regard, PhilHealth benefits play a crucial role in easing burden of hospitalization and treatment of costs, guaranteeing that patients receive timely and affordable healthcare. Ako po ay sumusuporta sa mga panukalang batas tungkol sa kalusugan ng bawat Pilipino. Maraming salamat po, Mr. Chair. Salamat, Senator Erwin Tulfo, our Vice Chair. Napag-usapan namin yan kanina, yung cases of leptospirosis sa mga hospital, including sa NKTI. Sabi ko nga, kung itong mga flood control projects na inappropriate ay ginamit na lang sa pangtulong sa mga pasyente na mga mahirap or even ipondo sa ating mga hospital sa kakulangan ng pasilidad, ay ilan pong buhay po ang masasalbar dito dahil na-discuss na may taga-DPWH rin po dito kanina. Yung PGH minsan nagbabaha, yung mga ibang hospital nagbabaha sa labas, baka pwedeng mabigyan nyo ng prioridad. Ito talaga yung totoong may baha. Mr. Ito Chair. talaga dapat i-control yung flood. Mr. Chair, may tatanong lang po ako, if you would please, if you'd allow me.
Kasi po, which reminds me, Mr. Chair, kahit ako nasa Kongreso pa lang po last year, may problema na po. Napakaganda po nung programa na malasakit po ninyo, Mr. Chair. Subalit, ang nakakalungkot po ay wala pong, kung hindi na po ito napondohan. May batas nga po, di ba? There's a law, but wala pong kulang po sa financial support. May I ask, is DBM here? Nandito po ba ang Department of Budget and Management? Kayo po yun? Actually, if I may, Senator Tulfo, ang Malasakit Center po, it's a law. Batas na po yan. It's a one-stop shop. Nasa loob po ng apat na ng loob po ng hospital sa isang kwarto na nilagay po yung DSWD. Ayan, merong DSWD. Nilagay yung PCSO. Ayan, may representative from PCSO. From PhilHealth, meron din pong representative, and from DOH. Sila po yung mag-aambag-ambag, tutulong-tulong para maibsan po yung problema o kalbaryo ng mga kababayan natin. Kumbaga mag-chip in sila para makalabas sila sa hospital. So sa katanungan nyo po, yung 4 agencies po ang maaari ninyong itanong, Senator Erwin, kung tumutulong pa rin ho ba sila dahil wala naman pong sariling pondo yung Malasakit Center. Yung pondo po ay nasa 4 agencies. You may ask DOH, PhilHealth, Tama po. DSWD, and PCSO kung Okay. tumutulong pa rin ho ba sila para makalabas yung pasyente at ma-attain po yung zero balance billing na ngayon po ay pinupush ng DOH. So, sabi ko nga, pag malaki ang counterpart ng PhilHealth at ng DOH, mababawasan yung pumipila sa Malasakit Center. Kasi yung only hope nila ngayon is yung Malasakit Center para makalabas sila sa ospital. Kasi yun yung one-stop shop na pwede nilang hingan ng tulong. So, yung question mo, you may address it to 4 agencies po. Thank you, Mr. Chair, and for that clarification. Akala ko po hindi natin imbitado rito yung mga different. I saw DSWD and I saw na hindi ko alam na nandito rin pala ang PCSO. Yeah, whatever happened to that? The DSWD, meron po ba tayong ina-allocate pa rin na pondo pag lumapit po sa one-stop shop yung isang pasyente? Kasi po kung saan-saan po lumalapit at mukhang maganda po yung malasakit po na batas na yan, unlike before. Hindi na kung saan-saan pupunta yung pasyente, yung kanyang kaanak, pupunta sa DSWD, pupunta sa PCSO sa Mandaluyong, pupunta doon sa PAGCOR sa Maynila, buong isang linggo na ho kaikot-ikot. Unlike kung nandiyan po lahat ito. Do we still have funds for that? Nag-allocate pa rin po ba kayo sa para sa malasakit sa mga pasyente? Yes, maraming salamat po Mr. Chair and Senator Tulfo. For DSWD, we are present po in all malasakit centers. We do have social workers po there na naka-duty po doon Mondays to Friday, assisting po for those who are inpatients po ng hospital. In fact po, for 2024 po, sir, we were able to serve po 284,491 patients, amounting to 787 million. Dati po kasi ang role ng DSWD na malasakit ay non-medical supposed to be. We are the one providing for the food assistance and the transportation assistance of those who are accompanying adults ng patient. But with the discussion during our hearing, nai-include na rin po namin dito sa medical assistance basically. That's why in 2025 po, we were able to note po 130,000 patients with 486 million po. And for that particular figure po, we were able to serve for a total of 20,280 patients po na nagre-require po ng medical assistance para po yun sila po muna sa mga field offices natin at doon na po sa 20,000, malasakit centers po. Director Morata, yan po yung mga sineserve ng malasakit o yung Yes, mga sir. nakapila po yan sa offices na kasi iba pa po yung nakapila sa mga offices. Sa malasakit po. Sa Actually, doon na malasakit. po natin sila sineserve ngayon, Senator. Okay, very good. That was, my next question is, hindi ho ba medyo, ano ho bang requirement lang kailangan ninyo? Kasi what I heard doon sa kabilang hearing po namin, medical requirement na lamang, medical bill na lang daw po ang kailangan ninyo. Tama po ba yun? Yes, it's the same as indicated po sa atin pong policy, the MC6 and the Very good. MC06. Whatever available po na documentation at the hospital po, yun na din po ang tinatanggap ng mga social workers in the Malasakit Center po, Senator. Thank you. For the information of the body, Senator Tulfo served as a secretary of DSWD, Department of Social Welfare and Development,
in 2022. At alam na alam po niya yan. Marami rin humingi ng tulong. Anyway, to Director Edwin Morata, salamat po. Sabi niyo, for the record, meron po kayong personnel sa Malasakit Center. So nagbibigay ho kayo ng tulong. Si Senator Tulfo ang chairperson po ng Social Services ngayon. So siya po yan po ang katulad ko, nakatutok sa health. Siya naman po ay nakatutok sa DSWD po. Siya magdi-defend ng budget. Anyway, Director Morata of DSWD, nasabi nyo kanina may personnel kayo. Meron po ako natanggap na report katulad ng sa Southern Philippines Medical Center. It's a regional hospital. Pag regional hospital po, not only nagkikater po ito sa mga pasyente na mula sa Davao City. Hindi po. As far as Region 12, Region 10, kasi siya yung kumpleto. Andiyan dyan po yung mga heart center, kidney center, cancer center. So humingi sila ng tulong doon sa kanilang hospital billing. Sabi mo, tumutulong na kayo sa medical assistant. Salamat. Next is yung pamasahe nila dahil minsan malayo talaga yung probinsya. 3 oras ang biyahe, 4 na oras ang biyahe, Cotabato, tapos dyan sila magpapa-hospital. At kasamaang palad minsan may namamatay. So dapat tumutulong rin kayo for burial assistance, am I correct? Yes po, Mr. Chair. So pwede nilang lapitan ng DSW dun? Yes, Mr. Chair. Okay. Sa SPMC, narinig ko lang na ano raw po, they fail to provide financial assistance para sa transportation o yung pag namatay raw ay hindi na raw kayo nagbibigay ng tulong. Kindly, pwede nyo bang ma-check po ito? Mr. Chair and Senator Tulfo, actually, this was already raised to me and we validated it to the FO11 kasi inevitable po talaga minsan na nauubusan ng cash ang ating mga social worker kasi Senator Tulfo, patulong na rin po. Most of our social worker deployed kasi sa Malasakit Center are not permanent positions. These are contract of service and they are not allowed talaga to really manage po big amount of cash advances. But to facilitate po the provision of these cashes, and that's why po they find it necessary to representation. But however po, with the limited money and the magnitude of clients po present in the hospital, nauubos po kadalasan yung cash nila. For this particular case po, naging paliwanag po ng ating regional director, nagkataon lang po na napunta po yung kliyente, wala po siyang available na cash, but they referred it po doon sa field office because adjacent lang po ang field office doon sa hospital. Yun po ang paliwanag po ng ating pong regional director in that case, sir. Kasi baka mas mahal pa yung pamasahe papunta sa regional hospital. Hindi siya makakapunta ron. Tapos yung iba hindi na po makaantay pag lalo na po pag namatayan, yung burial po. Napakahalaga po nito. So dapat ready po kayo. Iyon naman po ang concept nitong Malasakit Center. It's a one-stop shop. Na-mention po kanina, hindi na nila kailangan pumunta pa ng iba't ibang opisina. Ubos yung panahon, ubos pa yung pera, pamasahe. So ngayon po, one-stop shop naman po siya. So Senator Erwin, tanungin na rin natin ang ating PCSO since natanong nyo ng DSWD. Kumusta naman po ang inyong mga personnel po sa Malasakit Center? Kasi mostly ang PCSO po ang kulang talaga na bungi-bungi tuloy yung Malasakit Center dahil walang personnel po ng PCSO. Kumusta na po after 1 year po? Magandang hapon, Mr. Chair and Senator Erwin Tulfo. Mr. Chair, sagutin ko po muna yung question kanina ni Senator Tulfo on the funding. Ang PCSO po, we have enough funding for the Malasakit Center and included po ito sa aming medical assistance program for the entire year. And just for this year, from January to July 31, we have provided 1,327,276,178 pesos sa Malasakit services po natin. And 200 total na po pala yung for the period of 3 years, sorry sir. For January to July po pala is 283,756,689 pesos. So we have served for this past 3 years po from 2023, 19,591 po ang beneficiaries natin. Now, Mr. Chair, on your question, dun po sa personnel natin,
I'm happy to inform you, sir, that we have a coordination with the GCG, particularly on a request for the appropriate number of personnel and yung plantilla positions and yung kanilang salary, ano po ang ilalagay namin dun sa malasakit centers. And once approved po, kasama na po yung sa Civil Service Commission, you can assure you, Mr. Chair, na maglalagay po kami ng personnel. So last report nyo po, 40 out of 167 malasakit centers ang may PCSO personnel. Ilan na po sa ngayon po? Wala pong additional, Mr. Chair, until such time that magkaroon kami ng approved plantilla positions. Mr. Chair. This is in accordance po with the... It's been 1 year na po itong last nating pag-uusap. Wala pa rin po nadagdag. Baka pwede nyo pong ma-follow up ito. AGM Arnel Casas, bigyan nyo naman po ng importansya ito dahil mga pasyente po ang nakataya dito, buhay po ng bawat Pilipino rin po ang nakataya dito. Mr. Chair. Umpisa tayo ng hearing last year pa po, wala pang progress. Mr. Chair. Alam niyo ho, itong malasakit, hindi ho ito gawa-gawa lang. Batas po ito. This is a law. So, ibig sabihin po, kahit magpalit-palit ng administrasyon, dapat ho ay tuloy-tuloy ang serbisyo. It does not matter. 10 years, 20 years, 50 years, batas po ito unless i-dismiss natin ang batas ito, ibasura ito, or we amend. This is a law. Hindi po pwedeng sabihin ninyo, konti lang ang tao namin. Nung nakarang administrasyon, ang sipag-sipag ninyo, nandiyan, kompleto kayo. Ngayon, iba ng administrasyon. It's the same thing. This is same government. Iba lang yung tao sa taas, same government. Pareho din ang prinsipyo. Gusto makatulong na nakarang administrasyon sa mahirap. Gusto rin makatulong ang administrasyon na ito sa mga mahirap. The same purpose. Sinabi nga, lalo ng administrasyon na ito, sabay-sabay na babangon, walang may iwan. Kung wala ho tayo mga tao na ganyan sa mga ospital, kulang ho, hindi natin binibigyan ng pansin, then hindi ho natin pinapakinggan yung sinasabi sa taas na sabay-sabay po babangon, wala pong maiiwan. May maiiwan, kagaya niyan, kulang-kulang pala yung mga tao. So it doesn't cut. Hindi ho po pwedeng gano'n na kulang ang tao namin. Di ko kulang tao, dilagyan ng tao. Diba? Para saan pa tawagin kayong PCSO? Revenue generating naman ho kayo. Buti sana kung umaasa kayo sa pondo ng gobyerno, ika nga sa bigay ng Kongreso, ng Senado. It's not. Do what you have to do. This is a law. Maglagay kayo ng tao dyan para yung tao hindi na kung saan-saan pumupunta. Huwag niyo sabihin kasi, yan ang problema sa atin eh. Yan ang problema sa atin sa gobyerno. Dahil inimplement ang ibang administrasyon, dahil ibang administrasyon na hindi napapansinin. But this is a law, ladies and gentlemen. Kaya nararapat lang na ipagpatuloy ho ito. And I am sure, wala naman pong instruction ng administrasyon na ito. As a matter of fact, ang gusto ng administrasyon ng Marcos na mapadali po yung tinatawag na ease of doing business. Mapadali po ang tulong, mapadali po ang ayuda. Kung pwede nga lang po, lahat ng bayan pupuntahan na ng Pangulo eh. Tapos tayo pakaang-kaang. Do not give these people a hard time, ladies and gentlemen. DSWD, PCSO, ano pa, DOH, yung mga MAIP ninyo, and PhilHealth. Kayo ho dapat lumapit yung government para sa tao, hindi yung tao hahanapin tayo. Our job is to look for these people, look out and care for them. Hindi po hahanapin tayo, kulang ang tao. That's very poor excuse. No. Tapos sasabihin ng Mr. Chair, nung last hearing pa, sa akin mo gagawin yan, tignan mo. Don't do that. PCSO, I want you, make sure na sabihan po ninyo ang inyong boss, maglagay na po ng tao, hindi po, mabait lang po itong ating chairman, pero sa akin po, hindi po iubra yan. This is a law. Malinaw po ito na batas. Alright? Hindi po ito gawa-gawa lang, hindi po ito
executive order, hindi po ito directive ng DOH. Ito po ay batas at sa batas nakalagay po doon unless otherwise pinalitan po. Yes, you want to say something, Director? Thank you, Mr. Chair, Senator Erwin. Actually, we assure you na kahit po kulang tao namin, we guarantee the continued services po namin sa Malasakit Center. Hindi po napuputol yan. And kaya po naman kami na walang tao, we comply with the COA Audit Observation Memorandum as reported to this committee last hearings. That there was a particular findings that deployment of job order personnel to manage PCSO desks in Malasakit Center is non-compliant with Section 8 of RA 11463, which requires plantilla personnel po. That's what we're doing now, Senator, Mr. Chair. But go ahead, Mr. Tama yung sinabi ni Senator Erwin. Masyado tayong mabait dito. Pero isa puso niyo po at isa isip yung mga pasyenteng nag-aantay ng tulong na pera po ng taong bayan yan. Hindi niyo po yan pera. At ang inaantay natin dito, sabi mo nga, yung hiring of personnel since meron tayong sinusunod na batas na bawal yung JO. So, bakit hindi kayo mag-hire ng plantilla personnel? Maraming Pilipino ang gustong magtrabaho, walang trabaho, and I'm sure maraming Pilipino naman po ang qualified. Why it took you so long? I mean, more than a year na po. 19 Congress pa tayo nag-hearing dito, 20th Congress na po tayo. Mabait tayo pero meron rin panahon na kailangan rin natin na na hindi maging mabait para ipaglaban po ang karapatan ng bawat Pilipino. Pero nakikiusap po muna ako sa inyo. Please lang. Tama naman yung sinabi ni ni Senator Erwin na tulungan po tayo. Yun naman po ang gusto ng administrasyon na makatulong sa ating mga kababayan. Na ilapit po natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga pasyente. Nagkataon lang po talaga na mabait ako at gusto kong maging mabait sa inyo dahil gusto kong makatulong at magmalasakit sa kapwa Pilipino. Salamat po, Arnel Casas. Mr. Chair, let me just be corrected according to my staff here. Malinaw po sa batas, DOH, DSWD, PCSO, and PhilHealth are authorized to create the required plantilla. Nasa Section 8 po ng Malasakit Center Law. I want you to review that, AGM. Reviewin po ninyo yung batas na yan. Nandoon po nakalagay, required plantilla, Section 8. So there's no more excuse. Hindi na po pwede yan. Next hearing, Mr. Chair, with your permission, I want all these people, again, DSWD, PCSO, particularly DOH, PhilHealth, to report here and give us a report kung nagawa na nila, kung kumpleto na ang tao sa bawat malasakit. Bakit ko nasabi? Nagpupunta po yung mga tao sa opisina, sabi walang tao sa malasakit. Bakit? Kasi ginawa ng nakarang administrasyon ito? Bakit? I mean, this administration is also for the poor. Malinaw po yung direktiba nung naging DSWD Secretary ako. Tulungan mo yung mahirap, sabi po ng Presidente Marcos. Padaliin mo yung pagbigay ng assistance. Kaya nga po ginagawa natin ng paraan eh. We cut corners. Ika nga kung po pwede. Yung mga requirements alisin na natin, bawasan natin para mas madali ang pagbaba ng serbisyo. Mismo yung tao na nga, yung nasa taas ang buwababa eh. Hindi mo ba tayo nahihiya dyan? Kaya that's not an excuse na sabihin mo, plantilla. Nandiyan po sa Section 8 ng Malasakit Center Law. Pangalawang tanong ko, pangatlong katanungan ko, ewan ko kung kanino ko i-address ito, Mr. Chair, pero according to Section 12 of Malasakit Center, DOH, DSWD, PCSO, and PhilHealth shall submit to the Office of the President, Senate, and House of Representatives a report giving a detailed account on the status, implementation of the Malasakit Law. Kung wala pa po kayong binibigay, abay mali po kayo. Kailangan may binibigay po kayo na report
Kagaya po na kumpleto ang tao namin, wala kaming tao. Ito po yung naitutulong namin. Parang effective lang yung malasakit nung panangkarang administrasyon. Oy, walang sinabi ang administrasyon na ito isara natin dahil batas po yan, alam po ng Pangulo. Besides, ang Pangulo rin ang gusto na yung serbisyo ng gobyerno ibaba sa tao. Yun po yung directive. Tanungin nyo lahat ng mga sekretary na yan. Naging bahagi po ako ng executive. And that is the instruction of the President. Ilapit yung serbisyo, mas mabilis na serbisyo. Malasakit is mabilis na serbisyo, ladies and gentlemen. Why don't we do this? Why don't we continue it? Magandang programa. Kayo lang nasa isip ninyo. Nakarang administrasyon, tapos na. Bawas-bawasan po natin pagsisip-sip. Do what we have to do. This is for the poor. This is for the ordinary people. Pera po ng bayan na ginagamit. Hindi naman po ito pera ni kung kanino. Besides, hindi po against. It doesn't run against the programs of this current administration because this administration gusto niyang mas mabilis sa serbisyo publiko. Same thing po. Galing lang po sa kabilang administrasyon, ipapasa lang. Alisin na po natin sa isipan natin, lalo na po kasi we have this LGU mentality. Si mayor ang nagpagawa niyan, bakit ko ipagpapatuloy? Si governor ang nagpagawa niyan, bakit ko ipagpapatuloy? No! Pera po ng bayan yun eh. Don't waste it. Ginawa po ito ng batas na ito para sa mga ordinaryong mamayan. At saka ginawa po ang batas na ito hindi para doon sa kulay dilaw, kulay berde, kulay pula. It doesn't matter kung ito ay nag-originate sa kulay green, ngayon ay kulay pula na nakaupo. It doesn't matter anymore. Because we have one color, brown. Yun lang po ang tignan ho ninyo. Alam ko naman ho yung mga kalukuhan na yan na kilos, kesyo, ganito, plantilla. Kung talagang gugustuhin, may pamamaraan. You can do that. Lalo na po kayo, PCSO, DSWD, kayo po ang nasa front line of helping the needy, the helpless, the poor, the seniors, PWDs. Do your job. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Yes. Sinumbong ko na kay Tulpo. Sir. Anyway, nasagot ng DSWD at ng PCSO. Sir. So antayin natin yung report nila next month. Monthly to eh. Monthly po itong hearing ko rito sa Committee on Health. So tanungin na natin ng DOH kung tumutulong rin ba sila. Kumusta naman po yung tulong ninyo sa inyong programa since nasa inyo po yung medical assistance for indigents and financially incapacitated patients. Kumusta na po? Maraming salamat po, Senator Bong, Senator Erwin. Magandang umaga po. The MyPIP program utilization rate as of June 2025 is 66% out of 41 billion. The amount utilized is 23.5 billion and the remaining balance is 12.3 billion. My question to you, Yusek Punsalan, sir. Yan sinasabi mo figures na yan po ba ay na-disburse through malasakit o yan po ay pumunta sila kung kani-kaninong mga politiko, pumunta sila sa opisina ng DOH, yan po ba ay na-disburse doon mismo sa Malasakit Center? Sir, sa Malasakit Center po ang atin because it served the Malasakit Center serves about 2,943,707 as of July 31, 2025. Since kailan po ito? This is ano po as of this year lang po ito. This year lang po. Opo. Yan po yung tulong ninyo aside from yung program ninyo na no balance billing. So ang MAIP In addition to. ibig sabihin nito ang MAIP ginagamit niyo doon sa programa ng presidente na no balance billing. So kayo po yung magsusubsidize doon aside from PhilHealth. Yes. And aside from that yung lumalapit sa Malasakit Center. At patuloy niyong may personnel ho kayo sa mga Malasakit Center. Yes. Opo. Meron. Opo. At isa na po ako doon. Oh. So lahat kayo ay lahat matutulungan sa mga
Malasakit Center through DOH. Yes, sir. Pwede silang lumapit doon. Kung hindi, Yes, sir. susumbong ko kayo kay Tulfo. Hindi po, Malasakit Center is being supported by the MyPIP program. Kaya nga for the DOH complete personnel in all of 187 Malasakit centers nationwide. Ang Malasakit Center po ay as I've said, has already served 2,943,000 For this year alone. Yes, sir. For this year. So meron pong memorandum ang DOH noon, di ba? Na wala pong matatanggihan na pasyente at karapatan nilang mag-avail ng MyPIP. Kanila po 'yan eh. So as I've been saying even in my message to them every day, as I concur with you, sir, and with Senator Erwin here, it is a service given to the people. Para sa tayo yan eh. Salamat. I make it a point that it is given to them because Ibalik kanila po ang yan. pera ng tao sa Yes. taong bayan. That's sinasabi nga po ni Senator Erwin, taka kayo. Yan ay para sa taong bayan. So my role is to give it back what is due to them. Salamat po. And I make sure following your Salamat. Tulong nyo na lang po yan sa mga kababayan nating mahirap. Yes. Kasi may Mr. Chair, may mga pupunta sa opisina, tinatanong ako, may malasakit pa ba? Sabi ko, bakit? Wala pong tao eh. Nandoon daw, nakalagay karatula, malasakit. Pero walang tao doon sa kwarto, sa mga ospital. Doon lang yata sa Davao, pero dito sa mga Northern Luzon, sa Luzon, wala na yata. That is under your office. Opo. Can Dito po sa central office ang you check and make a report para sa next hearing natin? Yes. All personnel, Yes, sir. all Malasakit Center, Yes. kindly ano niyo po, In fact, papahingi lang po ng report kung Yeah, meron bang we have- DOH personnel sa lahat ng 167 na Malasakit Yes. Center. for DOH, a complete personnel in all of the 187 Malasakit centers nationwide. So may tao. Yes, sir. So we are live right now at alam ng mga kababayan natin yan na nagsasabi kayo ng totoo na may personnel ha. Opo. Kasi iba yung nakarating kay Senator Erwin, iba yung report sa kanya at nagsumbong sa kanila na wala pong tao. So please monitor, pwede niyong i-check, no? Random check nyo kagad kung may personnel ho ba doon. Sir, I myself would attest to that, Senator Erwin. Check. Sir. Paki-check na lang ho, Yusek, kasi Yes. meron hong nag-email ho sa amin na Yes. meron daw. Opo. Hindi naman ho lahat, but meron daw mga malasakit. I believe, isa ho yata dito sa Luzon, meron pong walang tao. Isa na lang yata, DSW din na lang po nagbabantay or isang nurse po yata ang, yung iba nga, ginawa na yata, chairman, ginawang break room, yung malasakit center. Yung po nakakalungkot eh. Let's just Remember, batas po ito at may programa po ito. At dapat may personnel po yan. Yes. Salamat po. Opo. Yusek Molly, do you have any comment? Good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon, Senator Tulfo. I would like to remind then the public and also everyone here that during my time that I was handling the MAIFI program, the malasakit centers are initially welcomed by the social workers in the hospital. So lahat po naman ng hospital natin, yung ating 87 hospitals, ay meron din po social workers to assess. But now with the zero balance billing, really the MAIFI program should align with PhilHealth para po lahat po ay talagang mag-shoot in dun sa zero balance na gusto ng ating Pangulo. Kaya po hindi lang po talaga nakokompleto ng lahat ng malasakit centers na 167, to be corrected, it's 167 na minsan po kulang ang personnel. But in the DOH hospitals po, sila po ay sinasalubong ng mga social workers natin. Ang talaga pong problema ay napakahaba ng pila. That's why when before I stepped down from the cluster lead of the MAIFI program, I had a meeting with all of the medical directors to lessen the questions. Kasi po, yung questionnaires, mga 5 pages, ang kailangan lang naman po natin, kailangan mo ba ng tulong o hindi mo kailangan ng tulong? Dahil kung may pera po yan, hindi po yan pupunta sa government hospitals. Napipila po sila ng pagkahaba-haba. But it stopped there. But during my time, it was initially, we were
checking everything kung ano po ang problema. And my number was out to everybody. Everyone was calling me 24/7. Wala po kaming tinatanggihan. So, yun po ang naging palakad po ng Department of Health with regards to the MAIFI program po. Thank you po, Mr. Chair, Mr. Senator. Thank you. With your indulgence, Mr. Chairman. Maraming salamat po. That's good to hear po. Siguro po ang problema, Mr. Chair, kailangan po natin makausap din yung ARTA. Wala ho yata siya rito. Kailangan nung siguro mabawasan yung mga documentary requirements. Kasi kagaya kanina na sa briefing ko, sa hearing ko kanina ng DSWD, binawasan na po pag may medical assistance kang kailangan, medical billing lang ang kailangan mo. Hindi na kung ano-ano mga rikotitos. Dapat bawasan din natin. Tama siya, Mr. Chair. Yung questionnaires. Ano ba? Siguro tanungin, magkano kailangan mo? Di ba sapat yun, Mr. Chair? Magkano kailangan mo? Yusek Punsalan, Yes, sir. how much do you need? Ano po ba sakit niyan? Aha. Okay. Kaya para hindi na mahabang interview. Kung gusto niyo mag-interview, baka gusto lang nung tamang interview, doon kayo mag-apply sa Department of Labor, mga employment agency. Gusto niyo pala mag-interview, o baka gusto niyo lang may makausap araw-araw. Actually, sir, Mr. Senator, ang kailangan lang po sa ngayon, ayan, is the hospital bill and a valid ID. And the DOH MyPIP, as a DOH MyPIP requirement, hospital bill lang po at saka valid ID. One more question, no? Singit ko na lang. Matagal na rin po ito. Last year pa ito. Itong guidelines nyo po dito sa, sabi nyo, nire-review nyo pa itong guidelines para maka-avail po ng AIX medical assistance sa malasakit centers, yung JAW. Kumusta na po ito ngayon? Pumasa na ba ito? Napirmahan na ba ito? Para maka-avail sila dahil since galing ka rin po, Senator Tulfo, sa DSWD, noon bawal maka-avail ng medical assistance sa malasakit centers. Kailangan pa nilang pumunta sa mga regional offices or city offices po ng DSWD. Sabi ko, mag-aabono pa sila ng pamasahe nila para pumunta ron. Kaya nga may one-stop shop, may malasakit center para maka-avail sila ng medical assistance. Why it took you so long? More than a year aside from that issue na walang personnel, plantilla personnel sa PCSO, ito pang JAW, until now wala pa rin. Kumusta na po ito para makaka-avail na ho ba sila ng medical assistance? Sir, the status of JAW is for final review as of the OSECION, so Office of the Secretary, for signature and endorsement to PhilHealth. Parang nabasa ko yung script na yan last year pa yun po. I mean, last year ko po narinig. Sir, bago po ang presidente ng PhilHealth. Okay. Actually, last year ko po yun narinig. To be exact, tandaan nyo, August 20 of 2024, nag-health hearing din tayo, eksakto, ganitong araw. Baka i-review nyo, baka the same day rin po, August 20 ng 2024, pinangako rin po yun na nandiyan na. So, sinabi ni Senator Erwin, bilisan natin yung tulong sa mga kababayan natin. Bawat araw, bawat oras na nasasayang, ilang buhay po ang nasasakripisyo tuwing hindi tayo gumagalaw dito. Tandaan natin, pera ng taong bayan yan, ibalik po sa ating mga kababayan.